Good morning mga paps, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Lantaran. Ayan. Bagong dating po ang kanilang Model T Euro 150. Ayan siya mga paps. Ang bagong labas ng Euro Model T. Yan. Glossy type siya. Yan. May konting decals dito. Euro 150. Dito muna tayo sa kanyang headlight mga paps. Papansin nyo mga paps is parang click lang siya mga paps, no? Ayan, pinagkaiba lang sa ating click na gamit ngayon is meron siyang pasobra dito. Ayan. Ayan, may sariling diskarte talaga ang Euro. Kumbaga kahit kamukha niyang ang mga click is meron pa rin siyang sariling version. Ayan. Ito nga pala mga paps yung mga lights. Ayan. Is naka LED type na din siya. Hindi na siya bulb type. Ang kanyang or running daylight. Ayan, LED na rin po siya mga paps. Kanyang signal light. Ayan. Bagong bago sa paningin mga paps. Kanyang tatak Euro. Ayan, dumako naman tayo sa kanyang gulong mga paps, no? Ayan, may kalakihan po ang kanyang gulong. Ang sukat ng kanyang gulong is 90 by 80 by 14. Ayan, naka-disc brake din na siya. Talagang malapad mga paps. Okay na okay ito lalo sa mga mahilig sa mga bangkingan. Ayan. Talagang comfortability ang ibibigay sa iyo ng Euro Model T. Dito naman tayo sa kanyang side cover. Ayan. Talagang napakaangas mga paps. Yan pa rin yung tatak na Euro Motors. Ayan. Kanyang model name, Model T. Siya nga pala mga paps, na itong motor na ito is equipped by ESP or Enhanced Spark Power, kaya talaga namang smooth na to ang kanyang footrest mga paps. Ayan. Ayan, napakaganda, matibay. At pumunta muna naman tayo dito sa kanyang likuran. Ayan mga paps, as usual mga paps, no? Parang click talaga siya. Ayan. Ang pagkakaiba lang nila sa click natin mga paps is ito. Ito is hindi siya ganun kadelikado. Kahit mabangga mo siya is hindi siya madaling maputol. Is steady siya. Ayan, pag nabangga mo is talagang mapuputol. Ito kahit mabangga mo to is hindi siya ganun ka fragile. Ayan. Dito naman sa kanyang gulong sa likuran mga paps. Ayan, napakaganda mga paps, no? Meron siyang sukat na 100 by 80 by 14. Ayan mga paps, bagay na bagay ang malaking gulong dahil malapad ang kanyang mags. Ayan mga paps, ang unang napansin natin dito is hindi siya naka-liquid cooled tulad ng ating click. Ayan, kaya rin siya ng mga ibang carb or ibang scooter na 125cc. Dito naman tayo sa kanyang harapan mga paps, sa kanyang dashboard. Ayan, meron siyang high and low, kanyang horn, signal light, at meron din siyang park light. Ayan. At meron din siyang kill switch. Ayan mga paps. At ang kanyang start button. At dito naman tayo sa kanyang susian mga paps. Ayan. Meron din siyang lock. Try natin siyang i-lock.
Ayan. Hindi siya nag-automatic na sasara mga paps, no? Kanyang panel board, ayan. Kahit wala siyang battery mga paps is digital na din to mga paps, no? Hindi lang natin makita, matest dahil wala siyang battery. At itong mga pindutan dito mga paps is, ewan ko ba, display lang ata to mga paps. Hindi siya napipindot. Ayan. Ang motor na pala itong mga paps is, meron siyang charging port. Ayan. Kagandahan dito mga paps is USB. Hindi na natin kailangan ng iba pang sasalpak dito para magamit. Direkta na yung ating USB wire. Ayan. Ito na din siyang brake lock lever. Ayan. For safety purposes mga paps, no? At ito nga pala mga paps, no? Meron pa rin pala siyang passing light. Ayan. Ito naman natin ang kanyang compartment. Ayan. Lagay lang natin sa may bandang seat ang kanyang susian. Ayan, seat. Then, pindutin natin to. Ayan. Ayan mga paps, no? Maluwang din ang kanyang compartment mga paps. Kasya yung half face helmet. Kaya testingin natin mga paps. Ayan mga paps, kasyang kasya. Ayan. Ang tangkay pala niya mga paps is meron siyang 6 liters tank capacity. Tamang tama lang mga paps sa mga mahilig mag long ride dyan. Hindi na kayo mabibitin sa paggagas. Malalayo ng ating mararating sa 6 liters na capacity ng tank na ito. Then pag nilock, pipindutin lang natin to. Ayan. May average height mga paps is tamang-tama yung motor para sa inyo mga paps. Pero sa tulad kong medyo may katangkaran mga paps is ganito yung magiging itsura nyo pag sinakyan yung motor. Paps, halos sumabit na yung paa natin. Ayan. Ang height ko pala mga paps is nasa 5'9 and a half. Ayan. At kung usog naman natin ang ating katawan, ayan, kakaroon tayo ng konting space. Yung fuel consumption pala mga paps is around 45 km per liter. Ayan, napakatipid na yan mga paps sa mga 150cc na carburetor type. At sa mga nagtatanong din naman sa lakas nito o may ibubuga pa, meron na po akong napanood sa YouTube na owner ng 150cc na Model T at ang top speed niya ay umaabot ng 115 km per hour. Kung magkano ang price ng motor na ito, ang price pala ng motor na ito mga paps is 67,800 pesos. Ayan mga paps, sa mga taga Cagayan, available na po ang motor na ito dito sa Mitsubishi sa Gattaran. Ayan mga paps.